Handa na ba ang Russia na sakupin ang nakamamatay na German super tank? Well, malalaman natin. Ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay sumusulong habang lumilipas ang bawat araw na walang katapusan. Dahil sa matagal na salungatan na ito, nauubos ang mga mapagkukunan at habang hayagang suportado ng United States ang Ukraine sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng mga armas, iniisip din ng Germany na magpadala ng isa sa mga pinakanakamamatay na tangke na may pag-asang matatapos ang digmaan. Ano ang mga tampok ng tangke ng Aleman na ito? Mayroon ba itong kinakailangan upang wakasan ang digmaang Russo-Ukrainian? Samahan kami sa pag-aral namin sa mapanirang tampok ng nakamamatay na German super tank na ikinagulat ng mga Ruso. Noong Pebrero, ang German Chancellor Olaf Scholz ay nag-anunsyo ng isang makabuluhang pagbabago bilang tugon sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine na humahantong sa mga malalaking pagbabago sa patakaran sa pagtatanggol ng Germany. Gayunpaman, nag-aalangan pa rin ang Germany na magpadala ng ilang mabibigat na armas tulad ng mga battle tank sa Ukraine at dapat magkaroon ng mas malakas na tungkulin sa pamumuno sa European security. Mula noong katapusan ng Enero, ang bansa ay namuhunan ng humigit kumulang $16 billion sa tulong militar sa Ukraine, kabilang ang mga armas, kagamitan, at tulong pinansyal para sa mga layuning militar. Karapat-dapat na tandaan na ang Alemanya ay nagbigay ng mas maraming tulong kaysa sa France, ngunit mas mababa kaysa sa UK at Poland. Sa una, nagpadala sila ng mga pangunahing kagamitan tulad ng mga helmet, ngunit mula noon ay nagpadala na ito ng mas mabibigat na armas tulad ng mga rocket launcher, howitzer, anti-aircraft gun, armored vehicle, at air defense system. Ang unang air defense system ay dumating na sa Ukraine, ang iba ay inaasahan sa 2023 dahil sa mga pagkaantala sa production. At again, pinag-iisipan din ng bansang ito kung ipapadala sa Ukraine ang isa sa kanilang pinakamakapangyarihang attack tank, ang Leopard 2. Tingnan natin ang mga nakakaintriga na detalye ng tangke ng labanan na ito. Ang Leopard 2 ay ginawa ni Krauss-Maffei noong 1970s at naging operational noong 1979 na pinalitan ang mas lumang Leopard 1 tank sa hukbo ng West Germany. Gayunpaman, ang iba't ibang version ng Leopard 2 ay ginagamit pa rin ng Germany at 13 iba pang bansa sa Europa, pati na rin ng mga bansa tulad ng Canada, Chile, Indonesia, at Singapore. Ang ilang mga bansa ay may pahintulot na gumawa at bumuo ng tangke ng labanan sa lokal. Ang tangke ng Leopard 2 ay may dalawang pangunahing version. Kasama sa unang version ang mga tangke hanggang sa Leopard 2A4 na mayroong vertical turret armor. Ang pangalawang version, simula sa Leopard 2A5, ay may angled turret armor at iba pang mga upgrade. Ang lahat ng tangke ng Leopard 2 ay may 120mm na canyon na ginawa ng Rheinmetall, isang digital fire control system, isang laser rangefinder, at advanced na night vision. Pinapatakbo din ang mga ito ng makapangyarihang V12 twin-turbo diesel engine na ginawa ng MTU Friedrichshafen. Kahit na nagsisimula pa lang gamitin ang Leopard 1, gusto ng militar ng West German ng mas magandang tangke para sa susunod na dekada. Ito ay humantong sa pagsisimula ng proyekto ng MBT-70 sa Estados Unidos noong 1963. Noong 1967, hindi tiyak kung magiging handa ang MBT-70, kaya hiniling ng gobyerno ng West German sa Porsche na magsaliksik ng mga upgrade para sa Leopard 1. Ang pag-aral na ito, na tinatawag na Gilded Leopard, ay naglalayong magdagdag ng bagong teknolohiya sa disenyo ng Leopard. Kasama sa mga iminungkahing upgrade ang isang autoloader, isang coaxial autocannon, at periscope ng isang independent commander. Ang anti-air machine gun ay maaring paandarin mula sa loob ng tangke, at isang TV camera ang idinagdag sa isang palo. Ang turret at katawan ng barko ay muling hinubog gamit ang cast steel armor at ginawa ang mga pagpapahusay sa suspension, transmission, at engine exhaust vents. Pagkatapos ng Gilded Leopard na pag-aral ay natapos noong 1967, nagpasya ang gobyerno ng West German na tumuon sa experimental na pag-unlad upang makita kung anong mga pag-upgrade ang maring gawin sa Leopard 1 at upang lumikha ng mga bahagi para sa hinaharap na pangunahing tangke ng labanan. Sa una ay nag-invest sila ng 25 milyong DM. Ngunit pagkatapos na malaman na hindi ito sapat, tumaas ang budget sa 30 hanggang 32 milyong DM. Ang proyekto ay ibinigay sa Krauss-Maffei na kailangang magtrabaho kasama ang Porsche sa chassis at Wegmann sa turret. Dalawang prototype na may iba't ibang mga bahagi ang binuo upang mapabuti ang firepower ng Leopard 1 upang matugunan ang mga pamantayan ng MBT-70. Ang pangunahing layunin ay upang makamit ang mataas na katumpakan sa 2,000 metro at upang tamaan ang gumagalaw na mga target ng tumpak gamit ang isang computerized fire control system. Ang mga sasakyang ito ay tinawag na Kahler
Ang MBT-70 ay isang makabagong disenyo ng tangke, ngunit dahil sa mataas na gastos at technical na problema, iniwan ng Germany ang proyekto noong 1969. Ang mga pagtatangka na ayusin ang pangunahing issue na kung saan ay ang upuan ng driver sa Torrecilla ay nabigo at noong huling bahagi ng 1969, nagpasya ang Alemanya na ihinto ang magkasanib na pag-unlad. Iminungkahi ng Assistant Secretary ng Military Procurement Division na muling gamitin ang pinakamaraming MBT-70 na teknolohiya hanggat maaari sa isang bagong proyekto na tinatawag na Eber. Pagkatapos ng kanyang pangalan, Eberhard, ang Eber ay may binagong MBT-70 turret at hull, kasama ang driver na nakaupo sa hull. Gayunpaman, isang kahoy na modelo lamang ang ginawa. Pagkalipas ng isang taon, napagpasyahan na ipagpatuloy ang pag-unlad batay sa naunang proyekto ng Kähler sa halip na tapusin ang Eber. Noong 1971, ang bagong disenyo ay pinangalan ng Leopard 2 at ang original na Leopard ay pinalitan ng pangalan na Leopard 1. Si Paul Werner Krapke ay naging opisyal ng proyekto para sa programa ng Leopard 2. Sa una, dalawang version ang binalak, ang Leopard 2K na may regular na baril at ang Leopard 2FK na may XM150 gun launcher mula sa MBT-70. Noong 1971, 17 prototype ang inutusan, ngunit 16 na hull lamang ang naitayo dahil nakansela ang production ng hull PT-12. Sa una, 10 ang inutusan at pagkatapos ay isa pang 7. Ang mga turret ay may bilang na T1, T17 at ang mga hull ay may bilang na PT1, PT11 at PT13, PT17. Ang bawat prototype ay may iba't ibang bahagi upang subukan ang iba't ibang mga ideya. 10 turrets ay may 100 badam na baril at 7 ang may 120 mm na baril. Ang hulls PT11 at PT17 ay nagkaroon ng hydropneumatic suspension mula sa MBT-70 na disenyo at 6 na road wheels lamang. Iba't ibang uri ng auxiliary power unit ang ginamit. Lahat ng turret ay may machine gun para sa air defense maliban sa PT11 na mayroong 20 mm autocannon. Karamihan sa mga prototype ay gumamit ng MB873 engine maliban sa mga hull na PT07, PT09, PT15 at PT17. Ang road wheels ay mula sa MBT-70 at ang mga return roller ay mula sa Leopard 1. Ang mga prototype ay tumitimbang ng humigit kumulang 47, 5 tonelada at may mga welded turrets na may spaced armor. Noong kalagitnaan ng 1973, nagdisenyo si Wegmann ng isang bagong turret na tinatawag na Spitzmaus-Turm na nag-save ng 5 tonelada sa timbang. Ginamit ng disenyong ito ang bagong EMS-13 optical rangefinder na nangangailangan ng mas kaunting espasyo. Gayunpaman, pagkatapos ng Yom Kippur War, kailangan ang mas mataas na protection at ang Spitzmaus-Turm ay hindi kailanman ginawa. Ang limitation sa timbang ay nadagdagan sa humigit kumulang 55 tonelada. Ang T-14 turret ay binago upang subukan ang bagong armor at ang EMS-13 rangefinder ay nagresulta sa isang blockier na Hitsura. Ang binagong turret na ito, na tinatawag na T-14 mod, ay may ganap na electric turret drive at stabilization system na binuo ng General Electric at AEG Telefunken. Noong Hulyo 1973, sinang-ayunan ng German Defense Minister na si Georg Leber at US Defense Secretary James R. Schlesinger na ang pag-standardize ng mga main battle tank ay makikinabang sa NATO. Napagpasyahan nila na ang paggamit ng mga bahagi na binuo para sa Leopard 2 sa US XM1 Abrams tank ay maaring magpababa ng mga gastos. Isang German team ang pumunta sa US para suriin ang ideyang ito, ngunit pinigilan ng batas ng US ang mga pampublikong bidder na makialam sa mga kontrata ng pribadong sektor. Upang matugunan ang mga kinakailangan ng US Army, binago ang mga prototype ng Leopard 2. Noong December 11, 1974, nilagdaan ng Germany at US ang isang Memorandum of Understanding upang subukan ang isang binagong Leopard 2 laban sa mga prototype ng XM1. Nagpadala ang Germany ng kumpletong prototype, isang hull, isang sasakyan para sa ballistic test, at mga espesyal na bahagi sa US para sa pagsubok ng walang dagdag na gastos. Ang Leopard 2AV ay binuo upang matugunan ang mga pamantayan sa protection ng US at German. Ang T-14 MOD turret ay ginamit bilang base, at ang huling ballistic na pagsubok ay naganap noong Hunyo 1976. Ang turret ng prototype na PT-19 ay nilagyan ng laser rangefinder na binuo kasama si Hughes. Kung ikukumpara sa mga naunang prototype, ang Leopard 2AV ay may pinasimple na sistema ng pag-control ng sunog. Maraming mga bahagi, kabilang ang EMS-12 optical rangefinder, iba't ibang mga sensor, paningin ng commander, grenade launcher, at iba pang kagamitan ang tinanggal. Nagtagal ang disenyo at produksyon kaysa sa inaasahan na naantala ang pagpapadala nito sa US, hindi ito masuri bago ang Setyembre 1, 1976. Sa kabila ng pag-asa ng Germany para sa sabay-sabay na pagsubok sa mga prototype ng XM1,
Sinubukan muna ng US Army ang mga prototype ng XM1 mula sa Chrysler at General Motors. Dalawang bagong prototype hull at tatlong turret ang ipinadala sa US PT-20 na mayroong 105mm rifled L7 gun at isang Hughes fire control system. Ang PT-19 ay may parehong sistema ng pagkontrol ng sunog, ngunit maaring lumipat sa isang 120mm Rheinmetall smoothbore gun. Ang PT-21 ay mayroong Krupp Atlas Electronic EMS-13 fire control system at ang 120mm Rheinmetall gun. Natugunan ng Leopard 2 AV ang mga kinakailangan ng US. Ang isang pag-aral ng FMC Corporation ay nagpakita na posible itong gawin sa US sa loob ng mga limitations sa gastos na itinakda ng US Army. Bago matapos ang mga pagsubok, ang focus ay lumipat sa mga karaniwang bahagi sa pagitan ng dalawang tangke, sa halip na ang US Army ang nagpatibay ng tangke. Pinili ng FMC na huwag mag-sumite ng isang panukala sa paniniwalang ang US Army ay hindi magpapatibay ng isang non-US na binuo na tangke. Napag-alaman ng US Army na ang XM1 ay may mas special na saklaw ng armor kaysa sa Leopard 2 AV dahil sa iba't ibang mga pananaw sa pagbabanta at ang nagmamadaling disenyo ng Leopard 2 AV. Sa mga pagsubok sa mobility, ang Leopard ay gumanap ng mahusay o mas mahusay kaysa sa mga prototype ng XM1. Ang AGT 1500 turbine engine ay gumamit ng mas maraming gasolina, habang ang Deseon oil track sa Leopard 2 AV ay mas matibay. Ang MTU diesel engine ay may mas mababang init na lagda. Ang sistema ng pagkontrol ng sunog sa mga site ng Leopard 2 ay mas mahusay, at ang 120 kg na baril nito ay mas mahusay. Ang halaga para sa isang tangke ng XM1 ay $728,000 noong 1976, at ang Leopard 2 AV ay $56,000 pa. Ang desisyon na gumawa ng Leopard 2 para sa German Army ay ginawa matapos ang isang pag-aral na nagpakita na ito ay magbibigay ng mas malaking potensyal na labanan kaysa sa paggawa ng mas maraming Leopard 1A4 tank o isang pinahusay na Leopard 1A4 na may mas mahusay na baril, armor, fire control, at makina. Bago nagsimula ang produksyon noong 1979, ang mga disenyo ng Leopard 2 ay sumailalim sa iba't ibang pagbabago. Ang engine, transmission, at suspension ay pinahusay, at ang ballistic na protection ng turret at hull ay pinahusay. Ang bahagi ng tangke na may hawak na amo sa hydraulic system ay nahiwalay sa kinauupuan ng mga tripulante at may mga special na panel na idinagdag. Ang ilang mga bagong bahagi ay idinagdag sa tangke ng Leopard 2 sa panahon ng pagbuo nito at nang maglaon pagkatapos ng pagsubok sa US, pinili nila ang isang mas murang laser rangefinder mula kay Hughes kaysa sa isang mas mahusay dahil ito ay ginawa na at mas mura. Binago ng isang kumpanyang Aleman ang rangefinder upang umangkop sa mga pangangailangan ng kanilang hukbo. Sinubukan nilang maglagay ng US engine sa tangke, ngunit hindi ito gumana ng maayos, kaya itinigil nila ang proyekto. Nag-order ang Germany ng ilang tangke noong huling bahagi ng 1970s at unang bahagi ng 1980s. Ang unang batch ay mayroong 380 tank at natapos sila noong 1982. Nag-order sila ng higit pang mga tangke sa karagdagang mga batch na nagtatapos sa kabuuang 225. Ang mga tank ay ginawa sa isang matatag na bilis sa panahon ng Cold War, ngunit bumagal sa paglaon. Maaring pabilisin muli ng kumpanya ang production kung kinakailangan. Hindi tulad ng mga naunang bersyon na halos pareho, ang Leopard 2A4 ay may kasamang bagong computer para sa pagpuntirya at isang mas mahusay na sistema para sa pag-apula ng apoy. Simula sa ika-6 na grupo ng mga tangke, nagdagdag sila ng mas malakas na sandata at bagong proteksyon sa gilid. Noong 1984, nais ng militar ng Aleman ang mga upgrade para sa Leopard 2 at sinimulan nila ang isang programa na tinatawag na Komfortsteigerung upang mapabuti ang mga tangke at sa pamamagitan ng meron silang mga opisyal na kinakailangan. Ang programa ng KWS ay may tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay nag-upgrade sa baril ng baril at nakamount upang gawin itong mas malakas. Gumawa sila ng 225 Leopard 2A6 tank sa ganitong paraan, simula noong 2001. Ang ikalawang bahagi ay nakatuon sa paggawa ng mga tangke na mas ligtas sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mas mahusay na baluti. Nag-upgrade sila ng 225 tank sa Leopard 2A5 sa pagitan ng 1995 at 1998 at isa pang 125 mula 1999 hanggang 2002. Ang ikatlong bahagi ng plano ay palitan ng turret ng Leopard 2 ng bago na may mas malaking tank gun, isang autoloader, at isang battlefield management system. Nais din nilang gawing mas protektado ang katawan ng barko. Nung una, gusto nila ng 650 tank na may ganitong mga upgrade, ngunit hindi ito nangyari. Sinubukan nila ang mas malaking baril, ngunit nagpasya na huwag gawin ito noong 1995. Sa halip, ginamit nila ang pera para sa isa pang proyekto.
Ginawa nila ang Leopard 2A5 na may mas mahusay na protection laban sa ilang uri ng mga minahan. Ito ay tumitimbang ng halos 62, 5-ton loader. Ang pinakabagong version ay ang Leopard 2A7 na nagsimula sa 20 tank noong 2014. Pinaplano na nilang pagandahin pa ito, lalo na ang optika nito. Noong 2015, nagkaroon ng usapan tungkol sa mga bala ng Leopard 2 na hindi nakapasok sa ilang tangke ng Russia, kaya gumagawa sila ng bagong uri ng bala para lang sa Leopard 2A7. Sa parehong taon, sinabi ni Rheinmetall na gumagawa sila ng bagong mas malaking baril para sa Leopard 2 na gaganap ng mas mahusay na may planong simulan itong ibenta sa 2016. Ang Leopard 2 ay nagsimulang gamitin noong 1979 at ito ay inaasahang gagamitin hanggang sa bandang 2030. Noong Mayo 2015, sinabi ng bagong Leopard na Ministry ng Depensa ng France na palitan nila ang bagong tanka ng Leopard sa France at ang bagong Leopard ng France 2 sa isang tanka ng Germany, mga tanka ng Leclerc. Naghahanap sila ng iba't ibang ideya at teknolohiya para malaman kung ano ang dapat gawin ng mga bagong tangke. Bago nila ipakilala ang bagong tangke, gagawa sila ng ilang mga pagpapabuti sa Leopard 2 tulad ng pagdaragdag ng bagong digital system para sa turret, isang mas mahusay na paraan para makita ng crew kung ano ang nangyayari sa kanilang paligid at isang sistema para maprotektahan laban sa mga pag-atake. Gagawin din nila ang baril ng tangke na mas malakas sa maikling panahon at pagkatapos ay gagawin itong mas mahusay sa hinaharap. Ito ay dahil ang mga tangke tulad ng Russian T-14 Armata ay nagiging mas mahusay sa pagtatanggol sa kanilang sarili, kaya ang pagkakaroon ng isang malakas na baril ay mas mahalaga kaysa dati. Ang tanka ng Leopard 2 ay may special na baluti sa buong ibabaw nito. Ang baluti na ito ay binubuo ng iba't ibang uri ng mga materyales tulad ng mga bakal na plato at flexible na bagay. Mga bakal na plato ay talagang matigas at matibay. Naisip nila kung paano gawin ang baluti na ito sa pamamagitan ng pag-aral kung paano gumagana ang mga paputok na shell. Ang baluti ay maaring batay sa isang bagay na tinatawag na Burlington Armor na ipinakita ng British sa kanlurang Alemanya noong 1970. Noong kalagitnaan ng 1970s, nakuha ng West Germany ang lahat ng detalye tungkol sa Burlington. Ang harap ng armor ng Leopard 2 ay ginawa upang pigilan ang malalaking bala at mga paputok na bala. Noong 1980s, naisip nila na ang harap ng Leopard 2 ay kaya pang pigilan ang mga bala na 125mm ang laki na pinaputok mula sa malayo. Ang baluti ng tangke nito ay humigit kumulang 800mm ang kapal ayon sa mga hula ng mga dating sundalo. Sa mga susunod na version, tulad ng Leopard 2A5, ang baluti ay naging mas makapal hanggang sa 1,500mm. Maaring pigilan ng mga gilid at likod ng tangke ang mga bala mula sa mabibigat na machine gun, medium-sized na baril, at mas lumang mga bala ng tangke. Upang maprotektahan laban sa mga bagay tulad ng mga rocket at granada, ang mga gilid ng tangke ay may mga karagdagang panel ng armor. Ang harap na bahagi ng mga gilid ay may mabibigat na armor panel, habang ang iba ay may mga panel na gawa sa bakal at goma. Ang ilalim ng mga gilid ng tangke ay anggulo at pinalakas upang maprotektahan laban sa mga minahan. Ang tangke ng Leopard 2 ay idinisenyo upang ilayo ang mga mapanganib na bagay mula sa mga tripulante. Sa turret, ang mga bagay tulad ng ammo at hydraulics ay nasa magkahiwalay na mga compartment mula sa kung saan nakaupo ang crew. Kung may sumabog, itinutulak ng mga special na panel sa mga bubong ng kompartamento ang pagsabog at apoy palayo sa crew. Ang mga tripulante ay protektado rin mula sa mga bagay tulad ng nuclear, biological, at chemical na banta. Ang tangke ay may special na sistema na nagpapanatili sa loob na ligtas mula sa mga panganib na ito. May mga smoke mortar sa mga gilid ng turret na maaring magpaputok ng usok upang itago ang tangke. Karamihan sa mga tangke ng German na ito ay may 4 na smoke mortar sa bawat panig, ngunit ang mga Dutch ay may ibang sistema na may 6 na barrels sa bawat panig. Ang ilang iba pang mga tangke, tulad ng Swedish Stridsvagn 122, ay gumagamit ng katulad na sistema ng usok sa tangke ng French Leclerc. Ang tangke ay may sistema upang patayin ang apoy. Mayroong 4 na malalaking bote ng fire extinguisher. Bawat isa ay tumitimbang ng halos 9 na kilo na inilagay sa likod ng upuan ng driver sa kanang bahagi. Ang mga bote na ito ay konektado sa mga tubo at hose. Kung ang temperatura sa loob ng tangke ay masyadong mainit, higit sa 82 degrees Celsius, automatikong gagawin ng fire detection system ang mga bote na ito na mag-spray para mapatay ang apoy. Mayroon ding mas maliit na fire extinguisher na tumitimbang ng humigit kumulang 5 kilo
na nakaimbak sa ilalim ng pangunahing baril. Mula nang magsimulang gamitin ang Leopard 2 noong 1979, paunti-unti nilang pinahusay ang armor. Simula sa ika-97 na tanke sa ika-6 na grupo na kanilang ginawa, nagsimula silang gumamit ng bagong uri ng armor na nakalayo sa mga layer. Sa parehong grupo, nagdagdag din sila ng mas mahusay na proteksyon sa mga gilid ng tangke. Nang i-upgrade nila ang mga tangke sa version ng Leopard 2A5, pinutol nila ang bubong at naglagay ng bagong baluti. Nagdagdag sila ng mga espesyal na panel ng armor sa harap ng turret na mukhang mga arrowhead na ginagawang mas ligtas ang tangke laban sa iba't ibang uri ng mga bala at pampasabog. Pinahusay din nila ang baluti sa mga gilid ng tangke. Naglalagay sila ng isang espesyal na liner na 25mm ang kapal upang protektahan ang mga tripulante kung ang sandata ay nakapasok. Ang Leopard 2A7 ay may mas mahusay na sandata, lalo na sa ibaba upang maprotektahan laban sa mga bagay tulad ng mga mina at bomba. Maaari din silang magdagdag ng higit pang armor o mga espesyal na sistema upang maprotektahan laban sa mga rocket-propelled grenade. Sa mga labanan sa lungsod, ang mga tanke ay maaring makakuha ng iba't ibang mga hanay ng sandata. Ang mga set na ito, tulad ng Leopard 2A4 at CAN, Leopard 2 PSO, at Leopard 2A7, ay maaring magkaroon ng makapal na baluti sa mga gilid ng turret at katawan. Maaari rin silang magdagdag ng slat armor sa likod. Nakakatulong ang armor na ito na protektahan laban sa RPG-7 rockets, na maaring tumagos sa steel armor mula 11 pulgada hanggang 24 pulgada ang lalim. Depende sa warhead. Ang Leopard 2A6M CAN ay may higit pang protection laban sa mga RPG na may dagdag na slat armor. Ang iba't ibang mga kumpanya ay gumawa ng higit pang mga pag-upgrade ng sandata. Halimbawa, gumawa ng mga upgrade ang IBD Diesenroth gamit ang Mexis at AMAP composite armor. Nakabuo ang RUAG ng pag-upgrade gamit ang SidePro ATR composite armor. Ang mga pag-upgrade na ito ay ginagawang mas lumalaban ang mga tangke sa mga mina at IED sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang espesyal na plato sa ilalim ng tangke. Gayon din, nagpasya ang German Defense Ministry na kumuha ng Trophy, isang aktibong sistema ng proteksyon na ginawa ng Israel para sa 17 tangke ng Aleman. Plano nilang tapusin ang pagdaragdag nito sa 2023. Ang mga antas ng protection ng tangke ng Leopard 2 ay nag-iiba mula 23 hanggang 27 pulgada sa turret at 24 pulgada sa harap na katawan ng barko. Ang Leopard 2A4 ay maaring makatiis ng humigit kumulang 28 pulgada laban sa ilang mga pag-atake. Ang pangunahing baril nito ay ang Rheinmetall 100mm smoothbore, katulad ng ginamit sa tangke ng M1 Abrams. Nag-imbak ito ng 27 rounds sa hull at 15 rounds sa turret. Kung ang imbakan ng ammo ng turret ay tamaan, isang pagsabog ay tatas. Gayunpaman, kung matamaan ang katawan ng barko, may panganib ng pangalawang pagsabog dahil sa mga nakaimbak na round na isang depekto sa disenyo. Salamat sa panonood. Habang narito ka pa, i-click ang link sa iyong screen upang tingnan ang isa pa sa aming mga video. See you there!